araw mga ka-journey. Nandito tayo ngayon sa farm ulit after long days of vacation. Bigyan ko lang kayo ng update tungkol sa ating bahay. Nabubong na yung bahay natin, nalagyan na rin natin ng insulator, tapos nalagyan na rin natin ng mga poste to support the bubong, pati ang ating terrace. Yung terrace natin meron na rin meron na rin siyang mga braces, so ready na siya for flooring, which is hindi muna natin gagawin for the meantime dahil tapusin muna natin yung palitada. Tapos nasarado na rin natin yung may butas sa taas, yung pinagpapatungan ng ating bubong, all sides na na natin. Ito yung gilid, tapos yung likuran nalagyan na rin natin, tapos nailagay na rin natin yung bintana natin. So dalawa na lang yung balance natin yung bintana. May bintana na rin tayo. Tapos sa kabilang side nalagyan na rin natin yung yung butas dun sa kabilang side. Kompleto po, may insulator na rin na tayo nilagay. Tapos ang ating harapan nilagyan na rin. Nakapagsimula na tayo magpalitada, kaya itong harap saka yung kabilang side na kalahati na na natin, na napalitadaan na natin. Tapos itong ating last time kulang pa to, ngayon nalagyan na rin ng brace. Tapos nalagyan na rin ng yung mga poste ng natin, ang ating bubong at saka ng terrace. Tapos ngayon nagpapalitada tayo sa loob. Yun yung project natin ngayong araw, yung palitada sa loob. Nagpapalitada na rin tayo dun sa loob. Tapos dumating na rin yung hamba. Kaya lang medyo lumaki yung hamba. Kaya kinausap natin yung gumawa na bawasan kaysa magtik-tik tayo. At least it saves time para sa atin, para sa ating gumagawa. Tapos punta rin tayo doon sa Poso Negro, yung ating deposits. Pinakukay na rin natin ito. Hindi ko pa nakukuha kung anong size, pero sabihan ko kayo pagka sukatin ko muna. Ang pa lang namin is yung height is at least 8 feet yung taas. Tapos yung length sa width, I'm not sure, pero I think parang 3x2 meters ang haba at saka niya, width. Pero ang sure tayo yung 8 feet, patataasin natin. Tapos tingnan natin kung sakali kailangan pa natin siyang i-widen. I-widen natin siya. Pero sa ngayon, ganito muna yung sukat.
Tapos kailangan natin matibag tong puno na to dahil tatamaan siya ng ating CR. Kaya kailangan natin itong tibagin. Tapos itong nahukay nila, iuurong natin doon para mapantay natin. Kasi doon ang kalalabasan ng ating toilet. Ay, ito yung CR, then yun yung magiging dirty kitchen natin. So, hindi siya patag. So, ililipat natin yung tambak doon para pumatag siya. But, we just need to clean all of this trunk. Saka yung ibang ito yung mga dahon. Tapos siguro later on saka natin siya iurong. Kasi at least kailangan magbuhay pa tayo rito para sa ating para sa ating CR. Kaya dapat malinis to. Tapos sa likod nito, ito natin ilalagay yung ating vegetable farming. Kaya we need to clean this area as much as we can para patamnan natin. Kasi kahit papaano rito may araw. Tapos re-requestan na lang natin na i-trim natin na i-trim itong puno ng saging. Then we plan to transfer the puno ng saging dun sa area na ginagawa natin. Ano na rin kami dun, butas na rin kami rin ng mga 2-3 piraso na butas. Kasi I plan to transfer some banana tree para hindi sila congested. May isang area doon na lilinisan natin. Bibigyan natin ng enough space yung ating saging kaysa ganun na kumpul-kumpul sila, para makasiguro tayo na makapagbunga siya ng mga bunga ng mas marami, para tingnan natin soon makapag-harvest tayo, then makapag-sell din tayo. It's not just family consumption, but at least we can gain some profit in bananas and even the buko, and of course in different other fruit bearing tree na ipla-plan natin na itanim. So we're planning to plant rambutan, lanzones, atis, guyabano, whatsoever. Tignan lang natin kung mag-grow siya dito sa area. Kasi syempre not all trees and vegetable can grow in a certain area. Meron lang binabagayan yung bawat puno, na hindi ibig sabihin tinanim natin is magbubunga. Kaya tignan lang natin kung ano yung mga puno ba na maaaring tumubo at magbigay sa atin ng bunga dito sa farm, na pwede natin maging family consumption, mag-earn din sa atin ng income o profit. Pero yung vegetable, I'm looking forward to plant those vegetable like onions, carrots, okra, talong, ampalaya, because as experience here in Quezon, it's really quite difficult to find a certain vegetable. If you find some, and then you need to pay huge amount of money
just to purchase them. Masyadong mamahal ang tinda rito sa Quezon. Parang kasing presyo niya yung sa Manila, or even much higher pa sa Manila. Yun nga, tulad na sabi ko, medyo parang mas mahal ang presyohan dito ng mga gulay dito sa Quezon kumpara sa Manila. Kaya let's try na magtanim na lang tayo ng sariling vegetable, at least to save our time, na hindi na tayo pupunta sa market just to purchase those vegetables. At least ang advantage is magiging available na siya rito sa farm, na anytime na gusto mo siya na kainin, all you have to do just pick it and harvest it, and then you can cook it easily. At masisigurado ka pa na malinis, kasi hindi tayo gagamit ng chemical para sa ating pesticide at ating insecticide. So we will try to use organic fertilizer para sa ating vegetable farming. Currently I started na gagawa tayo ng compost. Soon I'll let you know. Nag-start na ako na ibilad yung ating chicken, mag-gather ng eggshell. Ano, binibilad na natin just to remove yung mga salmonella. Kaya soon mag-i-start na tayo. Dito fermented for almost a month. Gagawa rin tayo ng mga FFJ, FAA, saka fruit juice na ginagamit yon na fertilizer, organic fertilizer sa vegetable. So hindi tayo gagamit ng chemical, all organic fertilizer. So all kinds ng fertilizer na organic gagawa tayo. Then I'll show you also how to do it, kung ano yung mga ingredients na pwede nating ilagay para makagawa. Then gagawa rin tayo ng ating sarili nating vermicast, o yung dumi ng bulate, yung tinatawag nilang African Nightcrawler. Nakakuha na rin tayo ng trapal na gagamitin natin para mapabulok natin yung ating food para sa mga bulate. So step by step, i-cover po natin lahat yan. Isasama natin sa video. Just keep on continue support. Pa-like na lang kung magustuhan yung mga video na aking i-upload. Pa-subscribe na rin. Just hit the notification bell para maging updated kayo sa lahat ng video na aking i-upload. Thank you for watching. Have a nice day.